Guys, may bago po tayo dito guys, itong si Converge. Ito si ZTE. Connect lang po natin to guys, no, para mahanap po natin si ZTE po. So may bago po tayo dito guys, si ZTE guys. Wait lang po. ZTE. So ano pong bago po dito guys? Kung paano ba tayo mag-connect ni ZTE guys? Okay. So yan po, admin then password ZTE 123456 enter, submit. So mayroon po yan pa guys, no. So kung makikita po natin yan guys, naka-flash na po siya guys to blue dashboard guys, no, si ZTE guys. So dito po guys, nilagyan po natin ng internet. Yan po guys, naka PPO router na po yan guys, naka PPO writing na po yan guys, no. So kung makikita po natin guys, naka PPO na po siya, and then through sa atin po GPON po, and then yan, nag-up na po yung internet po niya guys. So sa ngayon po, kung ipapakita po natin is ilan po ba yung Mbps po ang nilagay po natin guys. Dito po sa MikroTik po natin guys, ma-access naman po natin dito sa MikroTik. Dito po sa PPP po niya guys, kung makikita po natin dito guys, ayan po. Dito po sa secret po guys, dito sa profile, bakit walang secret, anong nangyari? So i-press natin to, parang wala. Wait lang. So yan po, no, refresh po natin. So yan po, secret. Yan po dito sa secret guys, nasa 10 Mbps po siya guys, no. Yung 10 Mbps po natin guys is naka burst limit po yan guys. Yan po sa 10 Mbps is naka burst limit po yan. Speed test po natin po to guys, no. Actually guys, naka-connect po to kay, yan po, naka-connect po kay 2.4. So tingnan po natin yung guys, no, speed test po natin. Open tayo lang iba. Yan, speed test po natin guys. Yan po yung makakuha ni 10 Mbps guys. Actually guys, naka burst limit po yan. So nasa mga 20 Mbps po yung makukuha po niya guys. So sa ngayon, FL guys, ZTE FL670L. Yan po. So kung mapapansin po natin dito guys, pwede po natin yung i-delete. So i-delete po natin niya guys, para makapag-internet po, para balik po tayo sa sa wala po siyang internet. Paano ba natin lagyan si FL670L? So delete po natin yan guys, no, para wala po tayong internet. So yan guys, kung makikita po natin guys, wala na po yung internet. So makikita po natin, at dito na po wala na po tayong configuration, at speed test po natin guys kung so tingnan po natin guys, kung sa speed test po natin kung makukuha po natin. So paano ba natin lagyan yan? Example guys, nakabisol po kayo, nakabisol for GPON OLT lang po to guys, ha. Yan po. So disconnect po natin ulit, then connect po natin. So yan po to, Queen 4 po yun guys. Wait lang po tayo kung mako-connect po siya, kasi wala na po yung internet guys. So hindi na po yan ma-access po natin. Actually pag hindi po tayo, yan, connected na po tayo, pero wala po yung internet. So first of all guys, ganito po bang configure guys, no. Una po, create po tayo ng one connection. Type natin 1. Pwede 1 lang po, then enable po natin yung VLAN. Kasi guys, ito sa akin guys is naka-enable VLAN po to. Then lagay po natin dito guys sa internet, TRO69 po siya guys. Then dito, simply alam po natin yung password po ng mga client natin. So yun po, ita-type yung password ng client natin. Sorry. So once na enter na po natin yan guys, so dito po guys, tingnan po natin yan guys, nag-up na po yung internet po natin guys. Yan, may internet na po yan guys, no. Nag-up na po yung internet natin.
speed test po natin ulit guys if mayroon po bang internet. So yan po guys, no. Actually naman po guys, na-meet naman po ni ni client. Yung in-applyan niya is up to 10 Mbps po siya guys, pero yung sa speed test po niya guys is nasa up to 20 Mbps po. Tingnan po natin ulit. So para makita po natin guys, tingnan po natin ulit yung ilan ba yung speed test po niya guys na makukuha. So nag-up na po yung internet po niya guys, no. Ayan po yung ano po natin, medyo matagal-tagal lang po. Bakit po matagal? Ano pong nangyari? Kung makikita po natin dito sa atin po guys, dito sa may speed test po natin, and then dito po sa microtik po natin guys, no. Just wait for a while lang po. So makikita po natin dito sa microtik, naka-active na po. Yan po, naka-active na po dito sa queue. So andito na po siya sa queue. 10 Mbps po siya guys. Yan po, 10 Mbps po yan. And then dito sa interface po guys. So yan po guys, no, so balik po tayo ba, parang nag-start yung speed test natin. Yan po yung speed test po natin guys, no. Kung makikita po natin guys, nasa 18 Mbps po siya. So actually naman po hindi naman po siya masyadong piga kasi nasa 19 Mbps po. Pero yung plan po niya is 10 Mbps na po. Actually medyo lugi pa nga tayo dito kasi bigla po siyang nagbo-burst. So actually yung in-applyan po niya guys is 10 Mbps lang po, and then ang nilagay po natin dito sa ating burst limit, naka burst limit po tayo guys. Kung makikita po natin dito sa PPP, sa may secret, sa may profile po guys, yung 10 Mbps natin is, yan po guys, yung 10 Mbps po natin guys is up to 20 Mbps po siya. Yan po. So sa ngayon okay naman po yung signal po niya guys, no. So lipat po natin ni client to. So actually guys, sa ngayon i-configure pa natin to for the, so sila na siguro magko-configure guys, or tatawag lang po sila sa amin. Yun nga po guys, yung ano po guys, sa susunod na vlog guys, ano po natin to, kung paano ba natin to i-remote control. So sa ngayon hindi ko pa alam kung paano to i-remote control. Susubukan ko lang po ngayon guys. Hopefully guys na mag-enjoy po kayo, and don't forget to like and subscribe guys, no. Hopefully na makita po natin kung paano po natin i-remote control. Don't forget to like and subscribe guys. This is Oxy TV. Maraming salamat po, and don't forget comment below guys kung may mga katanungan po kayo sa baba. Comment below and thank you.